kung purgatorio mga igsoon, gikan sa Latin nga gitawag og purgatorio. Ha? Kung may tawag purgatorio mga igsoon sa Latin, ang meaning anang naa place of purification. Ganong gitawag man nag place of purification kon lugar putianan. Tungod kay sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 19, si San Pedro nagisgot og usa ka bilangguan sa mga espiritu. Ug ang bilangguan sa mao nga mga espiritu may igsoon nga giwalihan sa tong Ginoong Kristo gitawag kanang purgatorio. Ano man sa kinat sila nga Biblia, partikular sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 19 sa La Sagrada Biblia nagkanayon, a los tales predico mucho tiempo el Espíritu de Cristo por boca de Noé, que duró la fabricación del arca. El Padre se entiende los espíritus a almas en por cárcel, el purgatorio. Sayot ta mga igsoon nga ang bilangguan sa kinasilaan na karsel. O kung ang maong karsel na bilangguan, gitawag og purgatorio sa kinatsila na Biblia. Ang pangutana na ba'y katoliko nga langit ito sa langit? Ano maklaro gayod nato nga kamo kay kamo may say tinuod na abay na langit sa katoliko na. Nalas pinadayag. Abay na langit ng katoliko, kung way na langit, adin ako. Biyaan ako ni simbahan na, kung way na langit, ani? Ha? Anong mapabilin man tanig simbahan ng way na langit? Di ba? Anong mapabilin man tanig simbahan nga ang simbahan way na langit, di man na tinuod? Pinadayag, kapitulo 7, dili sa Kristohanong katilingban nga Biblia nagkarayon. Abay katolikong na langit, pinadayag 7:9. Dayon nakita ko ang dakong panon sa katawhan. Dito rin sa langit, nakita niya ang dakong panon sa katawhan. Wala na makaihap sa ilang ginaghanon, kasi nagrana. Gikan sa matag nasod, kaliwat o pinulungan. Katuning laylay pinulungan, laylay kaliwat. Katoliko kay laylay man, tanang nasod, di kaila. Nagtindog sila atubangan sa nating trono, sa trono sa nating kordero. Nagsulob sila puti. Nagbitbit og mga lukay og naninggit ang Dios. Mo'y naglingkod ang trono, mo'y nagluwas ka na mo. Kisa mo na yung magbitbit og lukay. Sabay lang yung simbahan magbitbit og lukay, kapilitas lukay. Katoliko naman, ang magbitbit og lukay, inigbinitas lukay. Busa pangutan na abay na langit, katoliko, nagdaag lukay dito sa langit, og way naing simbahan, ang mapablising og lukay. Ang simbahan katoliko. Busa atong patpakan ng Ginoo, na itong mga igsoon ay nangamatay na nasigig isa-isa si pag-blessing sa mga lukay. Tuan na dito sa langit. Muna, magpatinaw ko kung sa man ang kandila sa kahulugan sa kamatayon. Dahil na po isa, pag-abot to sa mintilyo, wala na gid musugot ang inahan nga dumdumon. Hantod na piti naghana ng sagbot. Ibo nga naman to dahil akong giingnan ng makong magulang. Isa nga, yung anak man ang amua. Wala man din ay kuhan ato-ato. Ibo wala, ang ato-ar ba sa unang panahon sa mga katigulangan? Ato na ba ng dumdumon kada Lunes? Isa na, mo manay amua diyo. Dila ko masulti ko sa religiyon. Patinaw lang ko kung sa kahulugan sa kandila sa lain nga religiyon. Di ba kanang sila di man pud bawal nila nang mag-birthday niya, mag-birthday magtayo-tayo po ng kandila. Oh, wa man sa Biblia. Anong gihimo mo sila na wa man sa Biblia, di ba? Ano man kay ang kandila, tibaan nga kanang maong tao nga namatay matuhuon sa Dios. Kay si Kristo nailuma sa ako ang kahayag sa kalibutan. Timaan nga siya tinun-an sa Dios, siya nagtuo sa Dios, labi gipakulti siya sa una. Oh. O niya, atong yung sa taon diri sa English nga Biblia, ano doon ay kandila diri sa Mateo 5:15. Neither do men light a candle. Kinahanglan yung madagkot o kandila and put it under the vessel, but upon the candlestick, that it may shine to all that you are in the house. Nga sa ato pa, kinahanglan magdagkot kay kandila, timaan si kahayag. Kaya ang kahayag, timaan sa Espiritu Santo. Kaya may tugdo ng Espiritu Santo sa mga apostolis pinaagis kalayo. O pasabot, atong gitugyan nga sa Dios ang tao nga namatay. Kaya, matod po diri sa Salmo 100 o Salmo 18:28, kay ikaw magdagkot o kandila o Jehova, ang akong Dios mo'y kahayag sa akong kingit-ngit. Sa ato pang matuon gyud kinahanglan mudagkot o kandila. Kay timaan ang Dios mo'y kahayag sa atong mga kingit-ngit. Bawal man daw nila ang malagkot o kandila. Okay, that's enough para di mo mahal ang kandila. Pero nawa man ako ng essence pagtuo. No? Nawa man ang essence pagtuo. Nga magdagkot o kandila, no? Mo
Mao nga ang Katoliko, ang kamatayon sa Katoliko dili mo makabugto sa tong relasyon. Nga bisan namatay na ng tawhana, di na to kalimtan. Kay ang pagkamatay niya, mao man ay iyang pag-adto sa hukmanan sa Dios. Kung patay ang tao, ang iyang kalagbuhi matubang sa ngadto sa Dios. Unya wapoy pangadji, nya wapoy duwa-duwa ang lubong. Unya naaman na sa Sirach kapitulo 7:23 o 33. Mato padre, paghatag kanunay sa mga buhi, maayo kay kas mga buhi, magyatagon ka. Apan ayaw kalimti ang paghandom sa mga nangamatay. Naman na sa Sirach 7:33, pag manghihatagon ka sa mga buhi, okay na. Pero ayaw kalimot sa paghandom sa mga patay. Ano man kay handumon magyud ang patay. O bisan natong Ginoo miadto sa lubnganan. Sa iyang igsuon nga patay, suod nga higala nga patay nga si Lazaro, maingon tong Ginoo sa Juan kapitulo 11:28 o 38 nga nagkanayon. Nagtindog na usab o natandog na usab ang pagbati ni Jesus ug miadto siya sa lubnganan. Si Jesus miadto og lubong. Usa kini kalangob ug ang pultahan niini gialihag pato. Sa ato pa dili dautan ang pag-adto sa sementeryo. Pag-adto sa lubnganan kay kung dautan ang pag-adto sa sementeryo, pag-adto sa lubnganan dautan ang gihimo ni Jesus. Miadto man si Jesus sa lubnganan. Ayaw maingon man si San Pablo, sundog ka mo ni Jesus. Ingon nga ako nagsundog sa kaniya. 1 Korinto 11:1. Sundog ko na to si Jesus. Unsa may gihimo ni Jesus? Miadto man siya sementeryo. May duwa sa sementeryo. Sa ako lang yung to, sa lagi day ang kontra ng silingan, makatabang. Sa kingon diha nga, o natay mga kakulian, mga diferensya, mga yuta kwarta, makatag silingan pero murag wala ginaron, makatag mga 1% gyud yes. Lagi na dikyo ko mayon nga, makahangyo kwarta ta, tagaan ta dayon, pero nagtanga ginag porsyento. Sige lang basta kain, makahangyo ta. Diara ko to. Salamat ka bradalan nya nindot kayo ang paambit ni Tatay no. Ilabi na gyud sa silingan. Matod pa ni Mother Teresa, love your neighbor. Higugma ang imong silingan. Now, pangutana kinsa man atong silingan? Kana na bang duol sa tong balay? Ita malimot nga usa ra biya atong kalibutan. Susilingan tang tanan. Bisan paglayo, bisan pagpagadian, silingan tang tanan. Unya ka nang magpaulos ka kwarta na imong patantuhan, wa ka nakatabang ana. Kay ang pagtabang doon na may tubo. Unya ang pagtabang gikuha naman nimo ang imuang porsyento. Unsa may giingos Biblia ana? Dinhi sa Levitico kapitulo 25 bersikulo 35. Kung ang inyong isikay Israelita mapupri o dili na siya makahimo pagbuhi siyang kaugalingon, buhi na siya o patipuna kanimo ingon nga usa ka dumuduong ulangyaw. Ayaw siya pangayuig tanto utubo. Patipuna hinuon sa pagpuyo hangtod sa inyong pag-ila sa Dios. Ayaw patantuhi ang salapi nga inyong pahulaman kaniya ug ayaw pabayri ang kalanon nga gipakaon kaniya. Yana sa Levitico kapitulo 25 bersikulo 37, di ako'y kasultihan ang Biblia ngayon. Ayaw patantuhi ang salapi nga inyong pahulaman kaniya. Hindi, patantuhan ng tanya.